alam natin kung ano yung mga ginawa ni General Torre para sa administrasyong ito. Attack dog nga, di ba? Diba? Oo. Although, ang aga nung confirmation ni Executive Secretary Lucas Bersamina, parang tama ba yung parang mga alas 7 pasado pa lang yata ng umaga. Nag-confirm na siya dun sa kumalat na papel tungkol nga doon sa pagkaka-relieve kay PNP Chief General Torre na signed by E.S. Bersamin. Remember, di ba? Kaya natin sinasabi na parang ang laki rin nung nagawa niya sa administrasyong to. Siya yung nanguna dun kay Pastor Kibuloy. Kibuloy, oo. Tapos March 11 ba yun o 12? Yung kay former President Rodrigo Duterte na naging dahilan kung bakit siya nandun sa ICC ngayon, sa The Hague. Diba? Bakit sinabi ng iba unceremoniously, I forget the term, dismissed for example. Unceremoniously. Pero tama ba, ganun lang naman talaga kasi appointee siya, 'di ba? So, ganun lang ba talaga 'yon? Alam mo, or dapat may proseso na pinagdaanan? Hindi ko alam kasi kung meron siyang president. Mm. Kasi parang meron bang ibang PNP chief na natanggal? Hindi ako sigurado. Usually nagre-retire sila. O nagre-retire. Diba? Usually. Oo. So, like kaya, si Ping, nag-resign dati. Oo. Diba nung sa after EDSA 2? Oo. Oo, nag-resign or nag-retire. So, Oo. ang iniisip ko kasi, pagka kasi retirement, automatic yung declaration, merong seremonya, 'di ba? Oo. Turnover, ipapasa mo, ipapakita yung pagbababa ng flag ng chief, papalitan ng flag ng bagong chief, merong basbas kumbaga coming from the chief executive. So ganun hindi ba kapag ka retirement. Ito kasi parang ngayon lang din ako naka-witness ng hepe ng PNP na tinanggal. Tas ang bilis lang pala. Ganun lang pala. At na-turnover Parang, agad oo. kanina. Yun yung Agad-agad. nakakagulat. Ay, agad-agad. Oo. Immediately nga. Ito palang ibig sabihin ng immediately. Pero, Forthwith. OIC, ano nga ba yung, sino nga ba yung pumalit? Si Nartates. Nartates. OIC. Oo. OIC ba siya? Tama ba? Hindi ko OIC pa sigurado. lang? Basta Oo. siya yung hepe kasi, di ba? Pero Oo. kasi, OIC Oo, nga. OIC. Officer in charge pa lang po OIC. siya. Yung Oo. designation. Pero kasi Oo. ang tanong ko rin dito, kung tatanggapin, anong mangyayari dun sa 4-star? Kasi isang PNP lang ang dapat na may 4-star. Yun lang. Hindi ba? Oo. So, isa yan dun sa mga tanong natin. Pero kanina dun sa frontline ang sinasabi, nag-i-empake na raw si General Torre sa White House. Wow, everything Ng nangyari sa isang araw. krami. Oo, Yung diba? yung 4-star narinig ko kanina, ang magde-decide doon ay ang NAPOLCOM, National Police Commission. Sabi ni DILG Sec John Vic Remulla. Pwedeng maayos na ma-turn over yung star na yon kung yun nga, kung mag-opt for early retirement para makuha yung package. At the same time, maayos na makalipat kung totoo man yung offer na ilipat sa ibang departamento. Oo, Ibang pero posisyon. kanina, Oo. ang sabi kasi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas na natin tatalakayin yan. Sana Kasi may sagot kinukulit na namin bukas. siya na, ano ba talaga yung reason? Kasi di ba although parang sinabi niya, Secretary Remulla kanina na na-consider yung issue sa NAPOLCOM, kasi para doon sa mga kapatid natin na hindi nakakaalam, weeks ago, meron po kasing pagbabago doon sa mga appointment ng ilang opisyal ng pulis na iniutos po ni General Torre. Na ang question ay mukhang walang approval ng National Police Commission o ng NAPOLCOM. Sa procedure po kasi nila, kailangan pala may basbas ng NAPOLCOM bago magkaroon ng pagbabago. Ang apektado yung second in command. Yung tinalaga bilang OIC ngayon na si Nartates. Oo. So, yun yung backstory. Nagkaroon po ng usapin tungkol dyan. Bagamat hindi direktang sinabi kanina doon sa pahayag ni Secretary Remulla na yun talaga yung dahilan dahil si Presidente naman daw talaga yung desisyon tungkol dito sa pagpapalit ng Chief PNP.
Pero yun kasi yung nangyari weeks ago. Parang that was August 14 kung tama yung pagkaalala ko. So, hindi niya natimbrehan yung NAPOLCOM and after the fact din na ginawa niya yon, hindi rin niya siguro sinabi. Sabi ni kasi kanina ni Senator Bato de la Rosa, may mga instances daw dati, di ba PNP chief po, dati si Senator Bato de la Rosa, meron daw mga instances dati na emergency, kailangan aksyonan agad, pero after ginawa niya yon, yung action ay nire-report naman agad. So, hindi ko lang alam kung anong nangyari kay dating PNP chief Nicolas Historical Torre. pa man Oo. din kasi first graduate ng PNPA na naging hepe. Usually kasi mga graduate ng Philippine Military PMA, Academy, Oo. yung inuupong hepe. Tapos biglang, eto, nawala. Naging champion pa naman siya sa boxing by default. By default. Pinipigilan ko ang sarili kong magkomento tungkol sa PMA and PNPA. Bakit mo pinipigilan? Gusto Dahil naming gusto marinig. ko munang marinig ang mga okay. soundbite. Okay. Na mga binitiwan po mga pahayag ni Secretary Remulla, pati na rin po ng iba pa na mga sumakay po sa issue na ito. Pakinggan po muna natin. Ano yung reason bakit inalis po si General Torre? Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. He is being considered for another position because the president still believes in his capacity, in his organizational strength, in his vast experience in the service. So the president believes that he can be of use in other positions critical to the nation's development. Okay. Uy, pero hindi lang yun. Sabi mo nga merong di ba? Alin? Yung term ni Joe. Hinihintay ko si Yusek Claire kung ano pa yung details niya. Na gusto niya pag-usapan bukas na. Bukas di pa ba? eh. Bukas Oo. pa. Parang, kasi, di ba, parang nireklamo ko kanina dun sa, hindi ko man nireklamo po, parang pinupuna ko lang po na, may soundbite eh. Di ba? Ang soundbite ay parang gustong ilipat sa ibang Posisyon. So, iisip ko, kung gusto ilipat sa ibang posisyon, di ba parang hindi na dapat naging kasing messy ng nangyari today, na dapat inilipat na lang muna. In-announce Tas, muna, surrender inilipat. muna yung isang Oo. star ng Yes. maayos sa pagretiro ng early. Oo. Tapos, di ba parang nagmamadali ba? Parang matagal pa rin naman yung papalit. Oo, Diba? So, oo. parang bakit kailangan ng swift, Lalo tuloy, lalo tuloy tayo na Yeah. curious kung Yeah. ano ba ang ginawa nitong si General Torre? Kung ano talaga. Di ba? ano ang ginawa niya na naging dahilan bakit nagdesisyon ng ganong ka-drastic ang Pangulo para tanggalin siya bilang hepe despite all the things that he did for this administration? At I gagawin wonder. pa daw, balita ko dahil malapit na may mga mangyari. Oo, Parang hinihintay na under his term dapat yun nasa SONA, di ba? Nakita mo. Oh, Champion, bagong nabanggit pa siya sa kampiyon. SONA. Meron lang po, doon sa mga diskusyon po kanina, parang sinasabi na parang, yun nga, na kinausap naman daw ng maayos, informing of the changes that will happen. So yun nga, parang meron naman palang ganung pag-uusap over the long weekend. Parang ba't hindi naging swabe yung turnover? It could oo. have been more Yung change, no? parang more more maayos, more or less messy, yun na lang, less messy. Parang may proseso na sinusunod sana. Pero Oo. ganun nangyari na no? Pero ayun Hindi, tuloy. tsaka yun nga yung sinasabi ko, parang nagmamadali. Kasi, di ba, Lahat pagka-announce isang kanina, araw nangyari. lahat nangyari sa isang araw. In-announce kanina, Tapos lumabas aalis na. yung memo, tapos biglang, akala natin press conference lang ng 10:30 in the morning para ipaliwanag ni Secretary John Vic Remulla kung anong nangyari. Pero biglang 11 a.m. may turnover na agad. Tapos aalis na nga sa White House ng, Tapos di ba, paalis Krame? na, nag-i-empake na Oo. para umalis na dun sa White House, sa Oo. Campo Crame.
Ang bilis. Hindi ba? Anyari? Ang labo kasi nung mga sagot for me kanina ni DILG Medyo, Secretary John Vic Hindi Remulla. siya black and Parang- white na sagot. Oo, parang hindi niya masabi kung ano talaga. O hindi ko naman sa iniiwasan yung tanong ni Mase kung anong koneksyon ng PMA sa PNPA. Pero pakinggan muna natin ang mga Nabibitin soundbite to eh. ng mga reaksyon po ng mga lawmakers, lalo na mga senador doon sa, let's say it as it is, no? Messy na change of power or in command sa PNP. Well, it just goes to show na ulang forever. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos hindi back lang rin siya. Galit ako na naawa ako. Na-demote si Nartates at yung Batong General na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. Sana hindi maapektuhan dahil, again, serving at the pressure of the President ang sino mang PNP chief at umaasa ko na patuloy gagampanan ng ating mga kapulisan ang kanilang sinumpaan tungkulin sino man ang mapili o piniling PNP chief. The first time when he was appointed as Chief PNP, sinabi ko na we have the most arrogant Chief of Police in the police force. Siguro, I really do not know the reason behind his relief, but I think the President knows best, and I trust that this decision was made with the best interest of the Filipino people in mind. Well, Senator Jinggoy is not a fan. I don't Sabi niya, think na arrogante. sila lahat, pati si Oo. yung Actually. nadinig Yung mga na. Correct, nagbigay correct, ng correct. action. Oo, parang Okay. hindi rin naman sila supporter. So mga kapatid, ito naman yung para masagot si Mase. Well, we were given the official we were given the official reason why, which is about yung Napolcom permit, tama? Para do sa pagbalasa ng mga tao sa ilalim niya. Yes, Diba? yes. I mean, that was the official statement Yes. kanina na dahilan, At saka, mamaya siguro pag nandiyan na si Mon, masasabi niya pa dahil sabi ni Mon kanina sa report niya, unless nandiyan siya, calling pa kayo, no? Pero sinasabi rin ni Mon sa mga reports niya earlier po, na ito pong ay meron pang sinabi si si Secretary Remulla na may mga iba pang dahilan. So baka meron pa siyang pwede idagdag dun sa official reason na pero yun nga daw po. Pero parang lumutang lang yung angulo kanina sa conversation ng mga eksperto about parang di mo ito maaalis eh. Kasi kung tutuusin, siya yung first PNP. Yes. Pero the thing is, parang fini-face out na kasi na hindi na PMA ang mga dapat mag-lead ng PNP, kundi mga galing na ng PNPA. Parang meron na mga susunod na pwede maging PNPA graduates na pwede mag-lead nun. Kaya lang may natirang isa eh. yung ngayon ay OIC ay PMA. Nartates. Oo, di ba? Si General Nartates. Na hindi naman nila kinakaila ay naging meet siya ng lahat ng ito because yung transfer to Mindanao. Yun na yun nga. eh. Doon kasi umikot From lahat second eh. in command. Oo. Biglang nilagay dun sa Doon sa Westcom. Westcom. Nilagay sa Westcom. So, syempre, yan eh. Kahit po hindi aminan lahat, tama naman yung mga observers at mga experts na nakausap namin kanina na, of course, there will be a power play between those in line from the PMA and those in line from the PNPA. Diba? Siyempre, may kanya-kanyang kahit na sabihin mo silang lahat ay naglilingkod sa bayan, sabihin mo lahat sila ay nagtatanggol sa bayan, which we salute naman, Oo Pero naman. siyempre, yung mga yan, meron din naman yung
internal politics. May mga Sa internal sariling politics, kampo din, unang-una, oo. syempre, lahat sila gusto nila mamuno. Oo, Diba? oo. Hindi natin masasabi na ito'y kagustuhan ni ng OIC Nartates, pero nalagay sila sa sitwasyon nga na gano'n. Na na nagkataon siya ay PMA, nagkataon yung pinalitan niya ay PNPA. Oo. So, Susunod nga lang naman daw siya. correct. Uy, Oo. pero Oo. hindi unusual yung sinasabi mo Oo. na story kasi Kasi syempre turf Diba? Parang, teka muna, syempre. may naalala ko sa... Maski naman kayong tayo na mga ordinaryo at wala sa kapangyarihan, alam natin na parang usually sinasabi natin, syempre, may iba yung tingin natin sa mga taga-PMA, tapos iba rin yung tingin natin sa PNPA. Although, nagbabago na because nakikita natin yung mga produkto ng PNPA na okay naman sila. Okay naman sila. Oo. So, ganon. So, tapos may nagbiro na isa pong insider expert. Nagbiro po siya nung kinakausap namin kanina. Na, sino ba kaya maglunsad ng kudeta dyan sa dalawang yan? Ay! Sino doon sa dalawang yon? Sabi ko, it's not that they want to launch anything, ha? But it's Pero about influence. it's about influence. Ano yung mas influential, yung PNPA or yung PMA? Sa ngayon, ha? Sa ngayon. Sinasabi, So, ganon. 'di ba, ang sinasabi ko nga kanina, Juvie, Chiki, hindi unusual 'yun Oo. na Ano pwede yung talagang naalala mo? i-consider. Hindi Yeah. ko nababanggitin kung sino. Oo. Okay. Pero Oo. meron na rin kasing naging hepe before. Hindi Oo. sa PNP, ibang organisasyon. Okay, Na okay. hindi kasi graduate doon sa nakagawian nila. Yes. Abay nawala. Napalitan. Yeah. So may similar saglit, na rin. Oo. Parang sandali lang siyang namuno kasi mukhang yung miyembro ng grupo na yun hindi rin gusto na siya yung susundin dahil, hindi sila kabaro. Parang ganon. May president mga issue in talaga. a Wala different akong department. binabanggit, ha? Oo. Na- Ibang na- department to. Oo, ibang grupo ito. Oh, ibang pero wala akong grupo. binabanggit. Parang pero, yeah. Parang ganito, Chiki. Although ito, chismis lang to, ha? na nagkakaisa kunwari. Alam ba, sa organisasyon natin, nagkakaisa lahat ng mga taga-UST. Siyempre talagang puro UST ang gusto. Pero chismis lang yun dahil hindi we give chance to others naman. Diba? We give chance to others. Pero, siyempre, machichismis kami na puro Yung UST naman ang kabaro. gusto. Puro UST ang i-hire. O kaya gusto kapalit niya, UST din. Pero sa totoo lang, may ganong usap-usapan. Diba? Ay, nako. Anyway. Pero yan nga po ay mga usap-usapan among mga taong nag-cover ng matagal sa security at saka defense po natin. Yan ang kanilang mga opinion tungkol dyan. Pero sinasabi nga po namin, pagka si Mon po ay nag-report mamaya, pati po yung si Senator Ping Lacson at sinabi niya nga itong nasa screen nyo ngayon, yung tungkol doon sa real reason, ay yung pag-act daw ni General Torre beyond his authority of unilaterally relieving yung second in command na si Lieutenant General Nartates po. So, technically, yan po talaga yung sinasabing naging mitsa at dahilan po ng lahat. Okay? Pero yun nga, siyempre, alam nyo naman po, yun nga, yung example ko sa UST Although, at di ba PMA, ganun din po yun. Oo, hindi, sabi kasi nila nag-aayos na daw sila. Yeah. Oo nga After naman nung problema dito sa pagre-relieve, pagbabalasa dun sa mga taga-PNP. Pero baka hindi rin. Yeah. Hindi ayan natin na. alam. I-welcome mo na yung kakausapin natin, Chiki. Oo. Baka kasi mas alam niya sa nag-cover. Si Mon Gualvez kanina, narinig ko kanina nung tinanong ni Mon kung ano talaga yung yung Violation. dahilan. Oo. Tapos sabi, among other things, yung minention nga ni Jovi na dahilan. So ano ba yung other things na yun, Mon? One among other things yun yung dahilan na minention ni Jovi. Hi, Chiki, Jovi, Maricel. Nako, actually gusto kong sausawan na kagad yung mga info tungkol sa mga dahil kagrupo, mga ganyan. Pero ito muna, nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon daw kasi ng bagong direksyon ang Philippine National Police o PNP. Higit nga ng kalihim, wala raw bahid ng politika at hindi raw siya ang nagrekomenda
ng pagkakasibak kay Torre na halos 3 buwan pa lamang sa pagiging hepe ng Philippine National Police. Actually, mahirap daw naging desisyon na ito sa Pangulo kasi maalala natin, malaki ang naging ambag ni Torre sa pambansang pulisya. Siya ang nanguna noon sa pag-aaresto kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy, maging kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ito dalhin sa The Hague. Pero ang sinasabi ni Remulla, ni Secretary Remulla dito, nais daw ng Pangulo na sumusunod pa rin sa mga alituntunin o batas sa mga institusyon gaya ng Philippine Police at ng NAPOLCOM. Nakabanggit na nga kanina, yung pinaka-tinitignan talagang rason ay yung dahil sa nagkaroon ng issue sa pagitan ng PNP at ng NAPOLCOM. Hindi kasi nagustuhan ng NAPOLCOM yung naging balasahan na ginawa ni PNP Chief Torre during his term. At pinababalik niya yung isa sa mga naalis dito. Sino yan? So yung number 2 man ng PNP, si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na mula sa pagiging Deputy Chief for Administration ng buong kapulisan, inilipat, na-demote sa pagiging Area Police Commander ng Western Mindanao. Itong si Nartates ay miyembro ng PMA Class of 1992, ang pinakahuling batch ng Philippine Military Academy sa hanay ng mga pulis. Kaya yung binabanggit nyo kanina na baka may mga side na mga air or PMAer na tumutol din sa ganitong klaseng pagkakaalis kay Nartates, maaaring isa yan sa mga tinitignan din at sinasaalang-alang ng ibang mga tao. Pero hindi ito kinumpirma ni Secretary Remulla kaugnay nga sa pagkakaalis ni General Torre at pagkakatalaga naman kay General Nartates. Somehow ironic kasi yung inalis niya noon sa pwesto, siya namang pumalit ngayon sa kanya bilang bagong OIC muna, no, Officer in Charge ng Philippine National Police, ito ngang si Lieutenant General Nartates. Na ang sinabi naman niya kanina, ipagpapatuloy daw niya yung mga reforma na sinimulan ni Torre, partikular yung 5-minute response ng mga pulis. Ang bilis ng mga pangyayari kanina, Jovi, Marisol, sa Kachiki, matapos i-break o sabihin at kumpirmahin sa media yung pagkakatanggal kay Torre, agad ding sinimulan yung Assumption of Office ceremony para naman kay Nartates. No show dito. Si General Torre, wala pa rin siyang formal na pahayag hinggil sa pagkakaalis sa pwesto. Pero nagpahaging si Secretary Remulla na posibleng bigyan daw ng posisyon itong si General Torre sa pamahalaan. Pero hindi na siya nagbigay ng other details tungkol dito kung saang ahensya o departamento ng pamahalaan yung kanyang tinutukoy. Okay. Sige. Nako. Sinusubukan din namin dito sa STL na tawagan si General Torre kaya lang wala pa rin siyang sagot. Pero balita namin nag-i-empake na raw dyan sa White House. Yun nga rin ang sabi. Actually talagang we are trying to get his side the whole day today. Pero nahuhold yung tawag at saka hindi talaga kami hinaharap ni General Torre even sa White House. Hindi naman kasi basta makakalapit dito sa White House nga ng PNP. Kaya talagang naging mailap. Even nung tinanong namin si General Jean Fajardo, no comment pa rin muna siya patungkol din sa anong nais sabihin ni General Torre tungkol sa nangyari. Alright. Baka magulat na lang si Mase na doon na nila makita sa Malacanang. Ay! Dahil i-anunsyo na kung ano yung next job. Oo nga naman. Baka bukas agad din. Hintayin natin bukas kung ano ang sasabihin ni Auntie Claire.